Sino ka ba doon? May nababanggit sa Biblia na Abaddon at yan ay mababasa natin sa Apokalipsis 9:11. Radtan, vamos leer. Sila'y may pinakahari na anghel ng kalaliman. Ang kanyang pangalan sa wikang Ebreo ay Abaddon at sa Grego ay may pangalan siyang Apollyon. Sino ba itong Abaddon na ita? Tingnan muna natin ang iba't ibang pananaw sa mga prophecies sa Apokalipsis. Merong tinatawag na preterist view. Ito yung pananaw na yung mga prophecies sa Apokalipsis ay natupad na. Tapos na. Kailan? Nung unang panahon pa. Nung panahon pa ng mga apostol. Kaya nga merong paniniwala na yung aklat ni Daniel na pinagbatayan ng 7 taon na kapighatian, natapos na daw yon ng unang panahon pa. At hindi daw yun yung batayan para sabing 7 taon yung kapighatian. Ngayon, meron din namang tinatawag na historicist view. Dito naman, sa pananaw na ito, yun daw mga prophecies sa Apokalipsis ay nagaganap na sa kasalukuyan or throughout history. So dito yung ibang prophecies sa Biblia natapos na at ito ay nagsimula daw noong 1948 nung muling na-unite ang Israel. Kaya ito tinawag na historicist view kasi nakabatay ito sa history ng mundo. Katulad ng World War II at iba pang kaganapan ay naihula daw sa Biblia. So presently happening ito, ang historicist view. Ngayon, meron namang tinatawag na futurist view. Ang sinasabi naman dito sa futurist view ay ang mga prophecies daw sa Apokalipsis ay magaganap pa lang sa future or sa end times. Meaning, hindi pa nangyayari ngayon. Unlike sa historicist view na may mga naganap na prophecies at konti na lang yung natitirang magaganap pa. Ngayon, sino daw ba si Abaddon? Ayon sa mga naniniwala sa historicist view, ang sabi nila, si Abaddon daw ay si Saddam Hussein. Bakit? Dahil daw ang Saddam sa Persian language, ang kahulugan ay destroyer. So, Saddam is derived from the Persian word meaning crush. Saddam Hussein is best translated as Hussein who crushes obstacles or Hussein the destroyer. At ang Abaddon sa Grego ay Apollyon, na ang meaning ay destroyer. Ayan. Diyan nila binatay, kaya daw si Saddam ang Abaddon o ang destroyer. Ano pa ba ang pinagbabasihan nila na ito nga ito totoo? May mababasa tayo sa Apokalipsis 9:5. Radtan? At pinagkalooban silang huwag patayin ang mga ito, kundi pahirapan nilang 5 buwan. At ang kanilang pahirap ay gaya ng pahirap ng alakdan kung kumakagat sa isang tao. Yan. Diyan, may bababasa tayo na pinahirapan silang 5 buwan at inulit pa yan sa 9 ng Apokalipsis. Vamos leer. At sila ay may mga buntot na gaya ng sa mga alakdan at mga tibo, at sa kanilang mga buntot naroroon ang kanilang kapangyarihan upang ipahamak ang mga taong 5 buwan. Yan. O ano ngayon ang koneksyon niyan kay Saddam? Ang sabi ng mga historicist, nagtagal daw si Saddam sa Kuwait ng 5 buwan. Mula Agosto ng 1990 hanggang Disyembre ng 1990. At pagkatapos nun ay umalis na
dahil lumusob na ang mga US forces at doon na nagsimula ang giyera. Katulad ng nababanggit sa 9:10 ng Apokalipsis na upang ipahamak ang mga taong 5 buwan. At hindi pa doon natapos, ginagamit din nila ang talatang 9:3 ng Apokalipsis. Vamos leer, Brad. At nangagsilabas sa usok ang mga balang sa lupa at binigyan sila ng kapangyarihan na gaya ng mga alakdan sa lupa na may kapangyarihan. Ayan, may nangagsilabas daw ng mga balang mula sa usok. Ano ang description ng mga balang na ito? Yan ay nasa Apokalipsis 9:7 hanggang 10. Vamos leer, Brad. At ang anyo ng mga balang ay katulad ng mga kabayong nahahanda sa pagbabaka, at sa kanilang mga ulo ay gaya ng mga putong na katulad ng ginto, at ang kanilang mga muka ay gaya ng mga muka ng mga tao, at sila ay may buhok na gaya ng buhok ng mga babae, at ang kanilang mga ngipin ay gaya ng sa mga leon, at sila ay may mga baluti na gaya ng baluting bakal, at ang ugong ng kanilang mga pakpak ay gaya ng ugong ng mga karo, at ng maraming kabayo na dumadaluhong sa pagbabaka. At sila ay may mga buntot na gaya ng sa mga alakdan at mga tibo, at sa kanilang mga buntot naroroon ang kanilang kapangyarihan upang ipahamak ang mga taong 5 buwan. Ayan, ito daw mga balang na ito ay ang mga uli nito ay gaya ng mga putong na katulad ng ginto. Ang mukha daw ay gaya ng mga mukha ng mga tao. Ang kanilang baluti ay gaya ng baluting bakal. Ang ugong ng kanilang mga pakpak ay gaya ng ugong ng mga karo. At ito daw ay may buntot ng gaya na sa mga alakdan. Sabi ng mga historicist, nung nakita daw ito ni Juan sa pangitain, dinidescribe niya ang isang bagay kung paano niya ito nakikita. Ang nakita daw ni Juan ay isang modern day helicopter. Ito daw ang tinutukoy ng mga balang ni Juan. Iyon daw yung mga helicopter na ginamit ng giyera sa Kuwait noong panahon na yan. At hindi pa dyan natapos. Kasi nung nilusob ni Saddam ang Kuwait, sinindihan ni Saddam ang 700 na oil wells at hindi nakita ang araw sa Kuwait dahil natakpan ng makapal na usok sa loob ng 3 buwan. At yan nga daw ay katuparan ng sinasabi sa 9:2 ng Apokalipsis. Vamos leer. At binuksan niya ang balon ng kalaliman at napailang lang ang usok mula sa hukay na gaya ng usok ng isang malaking lutuang bakal, at nagdilim ang araw at ang himpapawid dahil sa usok ng hukay. At may binabanggit din sa 9:14 ng Apokalipsis. Brad. Nagsasabi sa ika-6 ng anghel na may pakakak, kalagan mo ang 4 na anghel na nagagapo sa malaking ilog ng Euphrates. Ayan, may binabanggit ng malaking ilog ng Euphrates. Ano ba itong ilog ng Euphrates? Saan ba ito? Originating in eastern Turkey, the Euphrates flows through Syria and Iraq to join the Tigris in the Shatt al-Arab, which empties into the Persian Gulf. Ayan, ito palang ilog ng Euphrates ay dumadaan sa Iraq. Kaya mas naniwala ang mga historicist na itong ang abado ng Apokalipsis ay si Saddam dahil may koneksyon sa Iraq. Kaya yan ang mga patunay daw ng mga naniniwala na sa historicist view na si Saddam ay nahulaan sa Biblia. At yun nga ay si Abaddon. Ngayon, meron namang isang religious group na may futurist view o magaganap pa lang daw yung nasa Apokalipsis 9:11, at ito ay yung mga saksi ni J o mga JW.
ang kanilang paniniwala. Si Abaddon daw ay si Krista. Paano naman silang umabot sa ganitong paniniwala? Kailangan muna nating maintindihan na mga JW ay naniniwala na si Miguel Arcangel ay si Krista. Therefore, para sa kanila, si Kristo ay anghel. At dahil dyan sa premise na yan, nanggaling na si Abaddon daw ay si Krista. Ngayon, basahin natin ang 9:11 ng Apokalipsis. Bratan? At umihip ang ikalimang anghel, at nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit, at sa kanya'y ibinigay ang susi ng hukay ng kalaliman. At binuksan niya ang balon ng kalaliman, at napailang lang ang usok mula sa hukay, na gaya ng usok ng isang malaking lutuang bakal, at nagdilim ang araw at ang himpapawid dahil sa usok ng hukay. Ayan, may mababasa tayong bituin na nahulog sa lupa mula sa langit. Ito ay isang anghel at sa kanya ibinigay ang susi ng hukay ng kadiliman. At itong anghel na ito ang nagbukas ng balon ng kalaliman. Ayon sa mga JW, sino ba itong anghel na ito na dala ang susi ng hukay ng kalaliman? Yan daw ay mababasa sa 1:18 ng Apokalipsis. Vamos leer, Brad Tan? At ang nabubuhay, at ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Ang tinutukoy sa 1:18 ng Apokalipsis na may hawak ng susi ng kamatayan at ng Hades ay si Kristo. Kaya ang konklusyon ng mga JW, yun daw anghel sa Apokalipsis 9:1-2 at yung nasa Apokalipsis 1:18 ay iisa, at yun ay si Kristo. Dahil ang paniniwala nga nila ay anghel si Kristo na may dala ng susi ng hukay ng kalaliman. At itong anghel sa Apokalipsis 9:1 ay napagkamalian na naman nilang siya ding tinutukoy doon sa Apokalipsis 9:11. Bertan? Sila ay may pinakahari na anghel ng kalaliman. Ang kanyang pangalan sa wikang Ebreo ay Abaddon, at sa Grego ay may pangalan siyang Apollyon. Ayan, napagkamalian ng mga JW na yung bituin na pinagbigyan ng susi ng hukay ng kalaliman sa Apokalipsis 9:1 ay siya ding pinakahari na anghel ng kalaliman sa Apokalipsis 9:11. Eto yan. Iba yung anghel na binigyan ng susi ng hukay ng kalaliman doon sa anghel ng kalaliman. Yung anghel na nasa Apokalipsis 9:1 ay yung bituin na nahulog mula sa langit na may dala ng susi ng hukay ng kalaliman na siyang nagbukas ng hukay ng kalaliman. Iba yun doon sa pinakhari na anghel ng kalaliman, dahil itong anghel ng kalaliman na ito ay nakakulong doon sa kalaliman. Hindi pwedeng siya din yung may hawak ng susi, dahil nakakulong siya tapos siya din ang nagbukas. Kaya ibang anghel yung nagbukas at iba din yung nakakulong sa kalaliman. Ngayon, dalawa na ang sinasabing si Abaddon. May nagsasabing si Abaddon daw ay si Saddam Hussein. May nagsasabi namang si Kristo yon. Ngayon, kung Biblia ang tatanungin, sino nga ba si Abaddon? Sino? Simulan natin muli sa talata, ha? Kung saan nabanggit si Abaddon. 9:11 ng Apokalipsis. Vamos leer. Sila ay may pinakahari na anghel ng kalaliman. Ang kanyang pangalan sa wikang Ebreo ay Abaddon, at sa Grego ay may pangalan siyang Apollyon. Ayan, Abaddon.
May nababanggit yan na Abaddon, Apollyon sa Grego na ang kahulugan. Apollyon sa Grego na ang kahulugan ay destroyer. Sinasabi sa Apokalipsis 9:11 na si Abaddon ay pinakahari ng anghel ng kalaliman o bottomless pit, na ang kahulugan naman ay abyss. Bottomless pit na. Ayan, abyss. Infernal abyss. Na kung ating iisipin, nabanggit na itong kalaliman na ito. Saan? Sa Genesis 1:2. Vamos leer, Bratan? At ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Na dito din naman ang kalaliman, dito ang kahulugan din ay abyss. Dito sa Genesis 1:2. Ibig sabihin yan, abyss as a surging mass of water, especially the deep, the main sea, or the subterranean water supply. Kaya, ang abyss na tinutukoy dito ay nagpapatungkol sa tubig o may kinalaman sa tubig. Ngayon, basahin naman natin yung mga talata sa taas ng Apokalipsis 9:11 para mas maintindihan natin ang senaryo. 9:11 ng Apokalipsis. Vamos leer, Bratan? At umihip ang ikalimang anghel, at nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit, at sa kanya'y ibinigay ang susi ng hukay ng kalaliman. Ayan, may mababasa tayo na nung nahipan ng pakakak ng ikalimang anghel, may isang bituin o anghel na nahulog sa lupa mula sa langit. Tandaan muna natin na itong anghel na ito ay hindi fallen angel Anghel ito ng Diyos na bumaba sa lupa mula sa langit. At iba yung ikalimang anghel doon sa anghel na nahulog sa lupa mula sa langit. At ibinigay sa anghel yung nahulog mula sa langit Binigay sa anghel na ito ang susi ng hukay ng kalaliman. Apokalipsis 9:2, Bratan? At binuksan niya ang balon ng kalaliman, at napailang lang ang usok mula sa hukay, na gaya ng usok ng isang malaking lutoang bakal, at nagdilim ang araw at ang himpapawid dahil sa usok ng hukay. Itong anghel na ito, na may hawak ng susi ng kalaliman, binuksan niya yung balon ng kalaliman. Itong anghel na ito, na may hawak ng susi ng kalaliman, ay siya rin may hawak ng susi ng kalaliman at tanikala, na mababasa naman sa 20:1 ng Apokalipsis. Vamos leer, Bratan? At nakita ko ang isang anghel na nanaog mula sa langit, na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. Ngayon, sa Apokalipsis 9:3-6. Vamos leer, Bratan? At nangagsilaba sa usok ang mga balang sa lupa, at binigyan sila ng kapangyarihan, na gaya ng mga alakdan sa lupa na may kapangyarihan. At sinabi sa kanila na huwag ipahamak ang damo sa lupa, niyang anumang bagay na sariwa, niyang anumang punong kahoy, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. At pinagkalooban silang huwag patayin ang mga ito, kundi pahirapan nilang 5 buwan, at ang kanilang pahirap ay gaya ng pahirap ng alakdan kung kumakagat sa isang tao. At sa mga araw na yaon ay hahanapin ng mga tao ang kamatayan, at sa anumang paraay hindi nila masusumpungan, at mga gnanasang mamatay, at ang kamatayan ay tataka sa kanila. Dito, mababasa natin na yung usok na mula sa hukay. Mula sa usok na yun, lumabas sa mga balang sa lupa. At itong mga balang na ito ay may mga kapangyarihan na magpahirap. Pero ang pinahintulutan lamang na pahirapan nila ay yung mga taong walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Pahihirapan lamang ang mga taong ito ng 5 buwan, ngunit hindi papatayin.
Itong mga balang na ito ay iba doon sa balang ng panahon ni Moises. Dahil itong balang sa Apokalipsis ay tao ang mga pinahirapan. Basahin natin ang 10:12 ng Exodo. Vamos leer, Bartan. At sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay sa lupain ng Ehipto upang magdala ng mga balang at bumaba sa lupain ng Ehipto at kumain ng lahat na halaman sa lupain, yaong lahat na iniwan ng granizo. At ang mga balang ay bumaba sa buong lupain ng Ehipto at nagsipagpahinga sa lahat ng hangganan ng Ehipto. Totoong napakakapal. Bago noon ay hindi nagkaroon ng gayong balang at hindi na magkakaroon pa pagkatapos noon ng gayon. Ayan, dito mababasa natin sa Exodo 12 at 14 na itong mga balang na ito ay halaman sa lupain ang kinakain. Sa mga literal na balang itong sa Exodo, at kaya hindi ito katulad nung sa Apokalipsis dahil hindi na ito mangyayari pa ulit katulad ng banggit na bago noon ay hindi nagkaroon ng gayong balang at hindi na magkakaroon pa pagkatapos noon ng gayon. At katunayan na hindi nga mga literal na balang yun nasa Apokalipsis sa 9:7 hanggang 11 ng Apokalipsis. Bratan? At ang anyo ng mga balang ay katulad ng mga kabayong nahahanda sa pagbabaka, at sa kanilang mga ulo ay gaya ng mga putong na katulad ng ginto, at ang kanilang mga mukha ay gaya ng mga mukha ng mga tao, at sila'y may buhok na gaya ng buhok ng mga babae, at ang kanilang mga ngipin ay gaya ng sa mga leon, at sila'y may mga baluti na gaya ng baluting bakal, at ang ugong ng kanilang mga pakpak ay gaya ng ugong ng mga karo, at ng maraming kabayo na dumadaluhong sa pagbabaka. At sila ay may mga buntot na gaya ng sa mga alakdan at mga tibo, at sa kanilang mga buntot naroon ang kanilang kapangyarihan upang ipahamak ang mga taong 5 buwan. Sila may pinakahari na anghel ng kalaliman. Ang kanyang pangalan sa wikang Ebreo ay Abaddon, at sa Grego may pangalan siyang Apollyon. Ayan, simboliko lang ang balang ng iba pang nilalang na binabanggit sa Apokalipsis 9:7. At dito nang nabanggit sa 9:11 na itong mga balang na ito ay may buntot na gaya ng isang alakdan, ay may pinakahari na anghel ng kalaliman, at yun nga si Abaddon. Dito sa talatang ito magkaka-idea na tayo na itong Abaddon ay isang anghel o isang espiritu, kaya ang pinamumunuan niya ay mga spiritual beings. Ngayon, ang tanong, ano nga ba ang pinanggalingan ni Abaddon? Ngayon, umpisahan natin sa 11:7 ng Apokalipsis. Vamos leer, Bratan. At pagka natapos nilang kanilang patutuo, ang hayop na umahon mula sa kalaliman ay babaka sa kanila, at pagtatagumpayan sila at sila'y papatayin. Ayan, may binabanggit ditong isang hayop Mababasa din natin yan sa 17:8 ng Apokalipsis. Bratan. At ang hayop na nakita mo ay naging siya at wala na, at malapit nang umahon sa kalaliman at patungo sa kapahamakan. 13:1 ng Apokalipsis, Bratan. At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat, at nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat. Ayan, na kung ating matatandaan itong kalaliman o abyss ay may kinalaman sa tubig. Ngayon, nagkaroon na tayo ng clue sa pinanggalingan ni Abaddon. May pinanggalingan siya. Ngayon, may babasahin ulit tayo doon ulit sa 17:1 hanggang 3 ng Apokalipsis. Bratan. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok, at nagsalita sa akin na nagsasabi, pumarito ka, ipapakita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig.
na siyang iaapiran ng mga hari sa lupa, at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. At ako'y kanyang dinalang nasa espiritu sa isang hilang, at nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula na puno ng mga pangalang pamumusong na may 7 ulo at 10 sungay. Dito sa 17:3 ng Apokalipsis, may mababasa tayong hayop na pula na may 7 ulo at 10 sungay, tulad ng ating mababasa sa Apokalipsis 13:1. Itong hayop na pula na ito ay may 7 ulo at 10 sungay, pero mayroong babae na nakasakay sa kanya. Sino ba itong babae na ito? Pagpatuloy natin ang talata, ang pagbasa sa 17:4 hanggang 7 ng Apokalipsis. Vamos leer, Bratan. At nararamtan ng babae ng kulay ube at ng pula at nahihiyasan ng ginto at ng mga mahalagang bato at mga perlas, na sa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam at ng mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid, at sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babilonya, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. At nang aking makita siya, ay nanggilalas ako ng malaking panggilalas, at sinabi sa akin ng anghel, "Bakit ka nanggilalas? Sasabihin ko sa iyo ang hiwaga ng babae at ang hayop na sinasakay niya na may 7 ulo at 10 sungay." Ayon, itong babae niya ito, ang nakasakay doon sa hayop na pula, ay ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Ina pala itong babae na ito sa mga kasuklam-suklam sa lupa. So maraming kasuklam-suklam sa lupa at mga anak ito nung ina ng mga patutot. Masasama itong mga ito. So merong masamang ina at mga masamang anak. Hindi ito isang literal na ina na tao, ha? Simboliko ito ng isang grupo o sistema na may pamamahala na mga hindi sa Diyos. Ang patunay na hindi ito literal na ina na tao, sa Apokalipsis 17:5, sinabi dito na ang ina ng mga patutot ay ang dakilang Babilonya, at ang ina na ito ay lasing sa dugo ng mga banal at dugo ng mga martir ni Kristo. So responsable itong ina na ito sa mga namatay na banal at mga kay Kristo. May mga pinapatay pala itong ina na ito, at pinapatunayan yan sa 17:18 ng Apokalipsis. Vamos leer, Pagtang. At ang babae na yung nakita ay ang dakilang bayan na nagahari sa mga hari sa lupa. Yan. At ang patunay nga na itong ang dakilang Babilonya na ito ay responsable sa mga namatay na banal at mga kay Kristo, mababasa natin din dito sa Apokalipsis sa 18:10 ng Apokalipsis. Pagtang. At nangakatayo sa malayo dahil sa takot, sa pahirap sa kanya na nangagsasabi, sa aba ng dakilang bayang Babilonya ng bayang matibay, sapagkat sa isang oras ay dumating ang hatol sa iyo. Ayan, dito lang sa Apokalipsis 18:10, binanggit na naman ang dakilang Babilonya, at ipagpapatuloy lang natin yan sa 18:24. Pagtang. At nasumpungan sa kanya ang dugo ng mga propeta at ng mga banal at ng lahat ng mga pinatay sa lupa. Ayan, dito ha, hindi lang pala ang mga banal ang pinatay nitong dakilang Babilonya, kundi kasama ang lahat ng mga pinatay sa lupa. Ang daming pinatay. Masama itong dakilang Babilonya na ito na isang bayan, isang grupo o sistema na may pamamahala sa darating na panahon, ha? At sila ay sinusuportahan ng hayop na pula at ng kanyang kaharian. Kaya nga sila nakasakay sa hayop. Pero dadating ang pagkakataon na itong hayop na ito, ha, yung hayop kung saan
Doon nakasakay yung dakilang Babilonya. Mapupuot din ito doon sa ina o sa dakilang Babilonya at sila ay papatayin ng hayop. Mababasa natin yan sa 17, 16 ng Apokalipsis. Vamos leer, Baltan. At ang 10 sungay na iyong nakita at ang hayop ay siyang nangapupuot sa patutot at siya'y pababayaan at hubaran at kakanin ng kanyang laman at siya'y lubos na susupukin ng apoy. Yan. So far, ang nakita natin ay ang ina ng mga patutot o ang dakilang Babilonya na nakasakay sa hayop na pula na may 7 ulo at 10 sungay. Mababasa din natin yan sa 13:1 ng Apokalipsis. At siya'y tumayo sa buhangin ng dagat at nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo at sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema at sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. Yan. Ano ba yung 7 ulo na ito? Ayon sa Biblia. 7 ulo 17, 9 hanggang 10 ng Apokalipsis. Brad, vamos leer. Narito ang pag-iisip na may karunungan. Ang 7 ulo ay 7 bundok na kinauupuan ng babae at sila'y 7 hari. Ang 5 ay nangabuwal, ang isa'y narito, ang isa ay hindi pa dumarating. At pagdating niya ay dapat magtagal na sandaling panahon. Ayan. Ito palang 7 ulo na ito ay 7 bundok. At nilalarawan ng 7 ulo ang 7 hari. At ang 7 bundok ay nilalarawan ng kanilang mga kaharian. Ngayon, katulad din yan ng binabanggit sa David na para lang patunayan natin. Sa 37 ng awit. Rantan? Ikaw, Panginoon, sa iyong paglingap ay pinatayo mong matibay ang aking bundok. Iyong ikinubli ang iyong mukha, ako'y nabagabag. Dito binabanggit ni David na pinatayong matibay ng Panginoon ang kanyang bundok o ang kanyang kaharian. Ngayon, may binabanggit ulit. Balik na tayo sa 17:10 ng Apokalipsis. Rantan? At sila'y 7 hari. Ang 5 ay nangabuwal, ang isa'y narito, ang isa ay hindi pa dumarating. At pagdating niya ay dapat magtagal na sandaling panahon. Ayon. Ano ba itong may banggit ditong ang 5 ay nangabuwal, ang isa'y narito, ang isa ay hindi pa dumarating? Ano ba ito? Pero, teka kung ating mapapansin ang pakuhulugan sa mga talata ay sa Biblia din natin kinukuha. Wala tayong interpretasyon na sarili ng hayop, kunwari si Saddam o si Bill Gates o kung sino man o ano man, dahil sinasabi din ng iba ng hayop daw ay capitalism. Using the same verses, capitalism daw yun. Yan. Ang kinukuha lang natin sa Biblia ay kung ano yung sinasabi ng Biblia. Doon lang tayo. Ngayon, ano ba itong 5 na ito na nangabuwal ayon sa Biblia? Tandaan ulit natin, na ang Biblia ay para sa mga sa Diyos. At sa Biblia, may chosen people ang Diyos. Bago pa man dumating yung mga hentil, nandiyan ang mga taga-Israel. At sa mga taga-Israel, may mga sumakop sa Kanya na nangabuwal. Sino-sino ba itong mga ito, Isa-isahin natin sa Biblia. Isa dyan ang Ehipto, Bratan, sa Levitico 25:42. Sapagkat sila'y aking mga lingkod na aking inilabas sa lupain ng Ehipto, sila'y hindi maipagbibiling parang mga alipin. Isa pa dyan ang Assyria, sa 2 Hari 20:6. At ang aking idadagdag sa iyong mga kaarawan ay 15 taon,
At aking ililigtas ka at ang bayang ito sa kamay ng hari sa Assyria. At aking ipagsasanggalang ang bayang ito dahil sa akin at dahil sa aking lingkod na si David. Ang Babylonia, Ikalawang Hari 24:1. Ng kanyang mga kaarawan ay umahon si Nabucodonosor na hari sa Babylonia at si Joasim ay naging kanyang alipin na 3 taon. Nang magkagayoy bumalik siya at naghimagsik laban sa kanya. Ang Persia, Ezra 9:9. Sapagkat kami ay mga alipin, gayon may hindi kami pinabayaan ng aming Diyos sa aming pagkaalipin, kundi nagawad ng kaawaan sa amin sa paningin ng mga hari sa Persia, upang bigyan kami ng kabuhayan, upang itayo ang bahay ng aming Diyos, at upang husayin ang sira niyaon, at upang bigyan kami ng kuta sa Huda at sa Jerusalem. At sa pamamagitan ng hula, natupad din ito sa Gresya, Daniel 8:21. At ang may magaspang na balahibo na lalaking kambing ay siyang hari sa Gresya, at ang malaking sungay na nasa pagitan ng kanyang mga mata ay siyang unang hari. At nung panahon ni Kristo, at hanggang nung panahon na sinusulat ang Apokalipsis, nung panahon ni Juan, ay ang Roma. Mababasa natin yan. 2:1 ng Lucas. Nangyari nga ng araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong sanglibutan. 28:17 ng Gawa. At nangyari na ng makaraan ng 3 araw ay tinipon niya ang mga pangulo sa mga Hudyo, at nang sila'y mga katipo na, ay sinabi niya sa kanila, ako mga kapatid, bagaman wala akong ginawang anuman laban sa bayan o sa mga kaugalian ng ating mga magulang, ay ibinigay akong bilanggo buhat sa Jerusalem sa mga kamay ng mga taga-Roma. Ayan. Sa Biblia natin kinuha yan, ha? Ulitin natin muli ang talata 17, 10 ng Apokalipsis. At sila'y 7 hari, ang 5 ay nangabuwal, ang isa'y narito, ang isa ay hindi pa dumarating, at pagdating niya ay dapat magtagal na sandaling panahon. Ayan. May binabanggit si Juan na ang 5 ay nangabuwal. Ano ba ito? Sa Biblia din natin kinuha. Ito yung mga sumakop sa mga taga-Israel. Ang 5 ito ay ang Ehipto, Assyria, Babylonia, Persia, Grecia o Greece. At yung may binabanggit dyan na ang isa'y narito. Tama naman, dahil nga nung panahon na pinasulat kay Juan ng Apokalipsis ay ang Roma ang sumasakop noon sa mga tao ng Diyos. At mayroong isa na hindi pa dumarating. So itong isa na darating ay mananakop din sa mga tao ng Diyos. At itong darating na ito ay iba dun sa mga nakaraang 6. Iba siya. Tingnan natin sa 7:3 hanggang 7 ng Daniel. Radtan, Bamusler. At 4 na malaking hayop na magkakaiba ay nagsiahon mula sa dagat. Ang una'y gaya ng leon at may mga pakpak ng agila. Aking minasdan hanggang sa mga pakpak niya ay nahugot, at ito'y nataas mula sa lupa at pinatayo sa 2 paa na gaya ng isang tao, at puso ng taong nagbigay sa kanya. At narito ang ibang hayop na 2 na gaya ng isang oso, at lumitaw sa isang tagliran, at 3 tadyang nasa kanyang bibig sa pagitan ng kanyang mga ngipin. At sinabi ng mga ito ang ganito sa kanya, bumangon ka, manakbal ka ng maraming laman. Pagkatapos nito'y tumingin ako, at narito, gaya ng isang leopardo na mayroon sa likod niyaon na 4 na pakpak ng ibon. Ang hayop ay mayroon din namang 4 na ulo, at binigyan siya ng kapangyarihan. Pagkatapos nito, may nakita ako sa pangitain sa gabi, at narito ang 4 na hayop.
kakilakilabot at makapangyarihan at totoong malakas. At may malaking mga ngiping bakal, nananakmal at lumuluray, at niyuyurakan ng kanyang mga paa ang nalabi, at kaiba sa lahat na hayop na una sa kanya, at siya'y may 10 sungay. Rodan, diretso mo na ha. 19:20 ng Daniel 7. Daniel 7, 19 hanggang 20. Na magkagayoy ninasa akong maalaman ng katotohanan tungkol sa ika-4 na hayop, na kaiba sa lahat ng yaon, na totoong kakilakilabot, na ang mga ngipin ay bakal at ang mga kuko ay tanso, na nananakmal, lumalamuray at niyuyurakan ng kanyang mga paang nalabi, at tungkol sa 10 sungay na nasa kanyang ulo at sa isa na sumibol, at sa harap niya ay nabuwal ang 3. Sa makatuwid bagay ang sungay na may mga mata at bibig na nagsalta ng dakilang mga bagay, na ang anyo ay lalong dakila kaysa sa kanyang mga kasama. Basahin mo na rin, Rodan, 23-24 ng Daniel 7. Ganito ang sabi niya, ang ika-4 na hayop ay magiging ika-4 na kaharian sa ibabaw ng lupa, na magiging kaiba sa lahat ng kaharian, at sasakmalin ng buong lupa at yuyurakan at pagluluray-lurayin. At tungkol sa 10 sungay mula sa kahariang ito ay 10 hari ang babangon, at ang isa'y babangong kasunod nila, at siya'y magiging kaiba kaysa sa mga una, at kanyang ibabagsak ay 3 hari. Ayan. Sige, Rodan, magpahinga ka muna. Pansinin lang natin sandali ha, itong nasa Daniel. Dito, mababasa natin na may nakita si Daniel na 4 na malaking hayop na magkakaiba. Ang una ay gaya ng leon, ang pangalawa ay gaya ng isang oso, at ang pangatlo ay gaya ng isang leopardo. At ang ika-4 na hayop, kakaiba ito. Yung ika-4 na hayop, kakilakilabot at makapangyarihan at totoong malakas. Ngayon, kung ating mapapansin ha, ang characteristics ng 4 na hayop na ito ay naglalarawan doon sa hayop sa Apokalipsis 13:2. Yung hayop na nakita ni Juan, yung hayop na umahon sa dagat sa Apokalipsis 13:1. Ulitin natin yung 13:2 ng Apokalipsis ha. Rodan, ayan. Ako na, Rodan. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo, at ang kanyang mga paa ay gaya ng sa oso, at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. At ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan, at ang kanyang lupuan, at dakilang kapamahalaan. Yan. Tandaan natin ha, na itong hayop sa Apokalipsis 13:1 na hayop ng umahon sa dagat ay ito yung hayop na pula kung saan nakasakay yung dakilang Babylonia o ang dakilang bayan na naghahari sa lupa ha. Ito yung hayop na may 7 ulo na naglalarawan sa 7 hari na nabuwalang 5, at yung ika-6 existing nung panahon ni Juan, at yung ika-7 ulo ay hindi pa dumarating. Yung ika-7 ulo na ito na may 10 sungay ha, nakatulad din nung ika-4 na hayop sa Daniel. Pareho sila, yung ika-4 na hayop tsaka yung ika-7 ulo na may 10 sungay. Sa 19:20 ng Daniel 7, Rodan, na magkagayoy ninasa akong maalaman ng katotohanan tungkol sa ika-4 na hayop, na kaiba sa lahat ng yaon, na totoong kakilakilabot, na ang ngipin ay bakal at ang mga kuko ay tanso, na nananakmal, lumalamuray at niyuyurakan ng kanyang mga paang nalabi,
at tungkol sa 10 sungay na nanga sa kanyang ulo at sa isa na sumibol at sa harap niya nabuwal ng 3 sa makatuwid bagay yaong sunga na may mga mata at bibig na nagsalta ng dakilang mga bagay na ang anyo ay lalong dakila kaysa sa kanyang mga kasama. Ayan. Makikita natin sa talata na yung 10 sungay nung 7 ulo nung hayop na pula ay siya ding 4 na hayop na nakita ni Daniel. At itong 10 sungay na ito ay naglalarawan sa 10 hari na manggagaling sa kaharian nung 7 ulo. Ngayon, ulitin nga natin ulit, Brad Tan, sa 23-24 ng Daniel 7. Sige, Brad Tan, kaya mo yan. Ganito ang sabi niya, ang 4 na hayop ay magiging 4 na kaharian sa ibabaw ng lupa na magiging kaiba sa lahat ng kaharian at sasakmalin ang buong lupa at yuyurakan at pagluluray-lurayin. At tungkol sa 10 sungay, mula sa kahariang ito ay 10 hari ang babangon at ang isa ay babangon kasunod nila at siya ay magiging kaiba kaysa sa mga una at kanyang ibabagsak ay 3 hari. Ngayon, pansinin natin Pansinin natin sa Daniel 7:24 na bukod doon sa 10 sungay o 10 hari, mayroong banggit na ang isa'y babangong kasunod nila. Mayroong 11, may pang-11. Mayroong palang kasunod yung 10 hari na yon. At yung kasunod na yon ay magiging kaiba sa mga una o doon sa unang 10. At may ibabagsak siyang 3 hari mula doon sa 10. At dahil nga sa pagbagsak nitong 3 hari na ito o yung 3 sungay mula doon sa 10 sungay ng 7 ulo, masusugatan itong 7 ulo na ito, pero makaka-recover. 13:3 ng Apokalipsis. Rodan? At nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay at ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling at ang buong lupa'y nanggilalas sa hayop. Ngayon, balikan natin yung isa'y babang kasunod nila na binabanggit sa Daniel 7:24 na magpapabagsak doon sa 3 hari. Ano pa bang sinasabi ng Biblia tungkol sa kanya? Itong babang kasunod nila. Basahin natin sa 7:8 ng Daniel. Vamos leer, Brad. Aking pinagdili-dili ang mga sungay at narito, sumibol sa gitna ng mga yaon ng ibang sungay, isang munti. Nasa harap niya 3 sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat. At narito, sa sungay na ito ay may mga mata na parang mga mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. Ayan, may binabanggit dito na munting sungay. Munti. Ito yung lumitaw bukod doon sa 10 sungay na nagpabagsak doon sa 3 sungay o 3 hari. 7:19 ng Daniel. Brad Tan? Na magkagayoy ninasa akong maalaman ng katotohanan tungkol sa 4 na hayop, nakaiba sa lahat ng yaon, na totoong kakilakilabot, na ang mga ngipin ay bakal at ang mga kuko ay tanso, na nananakmal, lumalamura at niyurakan ng kanyang mga paa ang nalabi. At tungkol sa 10 sungay na nanga sa kanyang ulo at sa isa na sumibol, at sa harap niya ay nabuwal ng 3 sa makatuwid bagayaong sungay na may mga mata at bibig na nagsalta ng dakilang mga bagay na ang anyo ay lalong dakila kaysa sa kanyang mga kasama. Dito, makikita natin na yung 4 na hayop na siya ding may 10 sungay na siyang sinibulan ng isang munting sungay at ibinuwal ang 3 sa 10 sungay.
Sino ba itong munting sungay na ito? Iyon, si Abaddon. Siya yun. Yung kakaiba doon sa 10 sungay na siyang nagpabagsak doon sa 3 sungay. May banggit pa ba ang Biblia tungkol dito kay Abaddon? Meron. At yan ay mababasa natin sa Apokalipsis 17, 11 hanggang 12. Bratan, vamos leer. At ang hayop na naging siya at wala na ay siya ring ikawalo, at siya ay 17, at siya ay patungo sa kapahamakan. At ang 10 sungay na iyong nakita ay 10 hari na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian. Datapwat magsisitanggap sila ng kapamahalaang paghahari na 1 oras na kasama ng hayop. Ayan ha. Tandaan natin na itong nababasa natin sa Apokalipsis 17:11 na ang hayop na naging siya at wala ay siya ring ikawalo, at siya ay 7, at siya ay patungo sa kapahamakan. Ibig lang sabihin yan, kung paanong yung 7 ay masama, gayon din itong ikawalo na masama din katulad ng 7. Ngayon, i-summarize natin ha. To summarize, ayan, meron tayong illustration. Ayan, nakikita natin dyan ha. To summarize yung ating diniscuss kanina, merong dakilang Babilonya. Yan yung ina ng mga patutot, nakaupo sa hayop na pula. Yan, itong hayop na pula na ito may 7 ulo. Itong hayop na pula na ito, siya din yung 4 na hayop ni Daniel. Yung leon, oso, leopardo, at ang ika-4 na hayop. Pareho sila ng description. Ngayon, etong hayop na pula na ito may 7 ulo. Doon sa 7 ulo, 5 doon nangabuwal. Katulad ng atin na pag-usapan, yan yung mga sumakop ng mga sa Diyos. Nabuwal sila. Nung panahon ni Juan, yung ika-6 nakita niya. Yun yung existing. Kaya ang sabi niya, ang isa ay narito. Pero, may nakita rin siya sa future na mangyayari. Kaya nga ang tawag niya doon, hindi pa dumarating. Yun yung ika-7 ulo ng hayop na pula. O kaya, yung ika-4 na hayop sa Daniel. Yon, pareho yon, ika-7 ulo at yung ika-4 na hayop sa Daniel na siyang hindi pa dumarating. Ngayon, itong ika-7 ulo may 10 sungay na yung sungay na yan masasama yan yan, 10 sungay ng ika-7 ulo. Ngayon, doon sa 10 sungay ng ika-7 ulo may lumitaw, munting sungay. Ito yung ika-11, pero kakaiba ito, munting sungay. Iyon si Abaddon. Siya nagpabagsak ng napabagsak ng munting sungay. Yung unang 3 sungay, pinabagsak niya yun. Kaya parang nasugatan nga yung ika-7 ulo, pero nakarecover. At ang maghahari sa ika-7 ulo, ito nga si Abaddon, o yung munting sungay. Yan. Ngayon, so, sunod na tanong. Nandun na tayo sa section 2, sa sunod na tanong. Ano ba ang mga katangian ni Abaddon? Ano ba ang mga katangian ni Abaddon? Tulad ng ating nabasa sa 17, 11 hanggang 12 ng Apokalipsis. Vamos leer, Bratan. At ang hayop na naging siya at wala na ay siya ring ikawalo, at siya ay 7, at siya ay patungo sa kapahamakan. At ang 10 sungay na iyong nakita ay 10 hari na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian. Datapwat magsisitanggap sila ng kapamahalaang paghahari na 1 oras na kasama ng hayop. Yan. Ito, ha? Kita nyo, ha? Yung pinagharian ni Abaddon, yung ika-7 ulo. Yan.
Etong hayop na naging siya at wala na ay si Abaddon. At siya'y patungo sa kapahamakan. Ano pa ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa hayop na ito? Sa 17:8 ng Apokalipsis, at ang hayop na nakita mo ay naging siya at wala na, at malapit ng umahon mula sa kalaliman. Malapit ng umahon sa kalaliman at patungo sa kapahamakan. At silang mga nanahan sa lupa ay manggigilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanglibutan. Pagkakita nila sa hayop kung paano naging siya at wala na at darating. Dito sinasabi sa talata na si Juan ay may nakitang hayop. At itong hayop na ito ay naging siya at wala na at darating. Anong ibig sabihin ng pangungusap na ito ni Juan? Ano ba ito? Tatandaan natin ang tinutukoy dito ay ang hayop na umahon sa kalaliman. Kung ating iisipin, sino ba yung inilagay sa kalaliman nung una pa? Sino ba yan? Sa Jude 1:6? Radtan? Vamos leer? At ang mga anghel na hindi nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ng kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw. Ayon, may mga anghel pala na hindi nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan at iniingatan ng Diyos sa mga tanikalang walang hanggan. Saan ba sila iniingatan? Saan? Basahin natin sa 2 Pedro 2:4. Radtan? Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala mga yaon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Ayan, hindi pinatawad itong mga anghel na ito at sila'y kinulong sa mga hukay ng kadiliman. Kailan ba ito naganap? Kailan? Sa unang Pedro 3:19-20. Radtan? Dayan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan na ng unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti. Sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang ligtas sa pamamagitan ng tubig. Ayan, ito pala yung mga pinuntahan ni Kristo na mga nasa bilangguan na nung unang panahon ay mga sawail nung panahon ni Noe. Ito yung mga anghel na kinulong sa kalaliman at kasama doon si Abaddon. Kaya kung babalikan natin yung banggit sa 17:8 ng Apokalipsis na pagkakita nila sa hayop kung paano naging siya at wala na at darating. Tama ito. Dahil nung panahon ni Noe, bago ang baha, andun si Abaddon. Naging siya, existing siya. Ngunit pagkatapos ng baha, si Abaddon ay wala na. Dahil nga siya ay kinulong sa kalaliman. Pero sinabi din na at darating. Dahil nga muling aahon mula sa kalaliman si Abaddon at ang kanyang kaharian sa hinaharap sa end times. Ngayon, mayroon pa bang nababanggit sa Biblia bukod sa Apokalipsis na nagpapatungkol dito sa hayop na ito at ang kanyang pag-ahon mula sa hukay? Basahin natin sa 2 Tesalonica 2:1-4. Radtan? Ngayon, aming ipinamamanhik sa inyo mga kapatid tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya, upang huwag kayong madaling makilo sa inyong pag-iisip at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita
o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban ng dumating muli ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, na sumalangsang at nagmataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Dito, sa mga talatang ito, may binabanggit si Pablo na babala tungkol sa pagparito ni Kristo, na may magpapakunwaring dumating na si Kristo. Sa anong paraan na huwag tayong mabagabag, dahil may mga events pang mangyayari bago dumating si Kristo. At isa na dyan ay yung pagtaliwakas o defection from the truth o pagtalikod sa katotohanan, at ang pagkahayag ng taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Itong anak ng kapahamakan na ito ay nagmamataas at nauupo sa templo ng Diyos at nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. At kung ating ipagpapatuloy ang talata, doon pa rin, 2 Tesalonica 2:5 hanggang 8, Radtan? Hindi ba ninyo naalala nang ako'y kasama niyo pa, ay sinabi ko sa inyo mga bagay na ito, at ngayon nalalaman niyo ang nakapipigil upang siya'y mahayag sa kanyang talagang kapanahunan, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. At kung magkagayoy, mahahayag ang tampalasan na papatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig, at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Ayan. Dito, mababasa natin, may ipinahayag na pala si Pablo sa mga Tesalonica. Ito palang anak ng kapahamakan, may pumipigil pala sa pagkakahayag nito hanggang doon sa kanyang talagang kapanahunan. Hindi pa niya panahon, kaya hindi pa siya nahahayag. Kailangan pa siyang pigilan. At pag inalis na ang pagkakapigil na ito, mahahayag na siya. Pansinin natin na may banggit na ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. So existing na ang hiwaga ng kasamaan at gumagawa na, kaya lang hindi pa nahahayag. So maaaring ito nagpapakunwaring mabuti itong anak ng kapahamakan na ito, na siyang nagpabagsak doon sa 3 sungay na simboliko ng kasamaan. Katunayan, nang gilalas pa ang lupa sa hayop na ito. Katulad ng banggit sa 13:3 ng Apokalipsis. At nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay, at ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling, at ang buong lupa'y nang gilalas sa hayop. So, nang gilalas ang lupa sa hayop na ito, hinangaan itong hayop na ito sa kanyang accomplishments. Ang tanong, nasa prinsipyo ba ng Biblia na yung masama ay nagpapanggap na mabuti? Pwede ba yon? Basahin natin sa 2 Korinto 11:14 hanggang 15. Radtan, vamos leer. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Ayan, makikita natin na yung masama pwedeng magpanggap na mabuti, ngunit ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Kahit sa pagpapanggap na iyon, darating din ang panahon na makikita din ang tunay na sila ay mahahayag. At sa 2 Tesalonica 5:8, kapag nahayag na si Abaddon, ay papatayin ito ng Kristo ng hininga ng kanyang bibig. May mababasa pa ba tayo na itong ang anak ng kapahamakan na ito, pagka nahayag, ay papatayin niya ni Kristo na prinsipe ng mga prinsipe?
Daniel 8:25. Brad Dan? At sa kanyang paraan ay kanyang palulusugin ang pagdaraya sa kanyang kamay, at siya'y magmamalaki ng kanyang loob, at sa kanilang ikatitiwasay ay papatay siya ng marami. Siya'y tatayo rin laban sa prinsipe ng mga prinsipe, ngunit siya'y mabubuwal hindi ng kamay. Ayan. Ngayon, eto, sa section 3, ang susunod na tanong, paano natin matutukoy si Abaddon? O paano natin natukoy si Abaddon, ha? Paano natin matutukoy si Abaddon? Yan. Ayan. Maaari nating isipin, paano natin natukoy si Abaddon? Bakit siya yung anak ng kapahamakan, at siya yung munting sungay, at siya yung hayop na naging siya, at wala na, at darating? Paano? Ganito yan, ha? I-establish muna natin ang premise na sa Apokalipsis may mga events doon na chronological at merong hindi. Ano? Isang halimbawa ng chronological event ay ang 7 trumpets o 7 pakakak. Ang unang anghel ay hihipan ang unang pakakak o first trumpet, at ang ikalawang anghel ang iihip sa ikalawang pakakak o second trumpet, hanggang sa umabot sa ikapitong anghel na siyang iihip ng 7 trumpet o huling pakakak. Yan. Yan mga events niyan, sunod-sunod o chronological. Hindi na ako ng ikalawang pakakak doon sa unang pakakak. Hindi ganon. Kundi ang unang pakakak muna ang hihipan, pagkatapos ang pangalawa, hanggang sa umabot sa ikapitong pakakak o 7 trumpet. Ayan. Ang isa pang event na chronological sa Biblia ay ang pagkaaba. May unang pagkaaba o first woe, susundan naman ito ng ikalawang pagkaaba o second woe, at pagkatapos ng ikalawang pagkaaba ay ang ikatlong pagkaaba o third woe. Yan ang ating premise, ha? Ngayon, balikan natin yung paglitaw ni Abaddon, ha? Saan ba natin siya nakita? Sa 9:11 ng Apokalipsis. Roldan? Sila'y may pinakahari na anghel ng kalaliman. Ang kanyang pangalan sa wikang Ebreo ay Abaddon, at sa Grego ay may pangalan siyang Apollyon. Ayan, dyan. Nakikita natin sa Apokalipsis 9:11 ang paglitaw ni Abaddon. Ang tanong, sa anong tiyempo ba lumitaw si Abaddon? Saan? Kailan? Anong tiyempo? Iakyat lang natin, ha? Sa 9:1 ng Apokalipsis, may mababasa tayo doon. Radtan, vamos leer. At umihip ang ikalimang anghel, at nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit, at sa kanya ibinigay ang susi ng hukay ng kalaliman. Ayan. Dito, ha, makikita natin ang paglitaw ni Abaddon ay pagkatapos ng pagkaihip ng ikalamang anghel doon sa 5th trumpet. Ano pa ba nangyari nung paglitaw ni Abaddon? Ano pa nangyari? Ibaba naman natin doon sa 9:11 ng Apokalipsis. Pupunta tayo ng 9:12 hanggang 13, ha? Brad Tan? Ang unang pagkaaba ay nakaraan na. Narito, darating pa ang dalawang pagkaaba sa haharapin. At umihip ang ika-6 na anghel. At narinig ko ang isang tinig mula sa mga sungay ng dampa ng ginto na nasa harapan ng Diyos. Ayan. Dito, makikita natin na pagkalitaw ni Abaddon, nung lumitaw siya, ang sabi sa Biblia, ang unang pagkaaba ay nakaraan na, at susunod na ang dalawa pang pagkaaba. At pagkatapos ng event na iyon ay umihip ang ika-6 na anghel. Kaya dito, ha, tandaan natin, ha, sa paglitaw ni Abaddon, ang tiyempo na yon ay katatapos palang hipan ng ikalimang anghel, ang 5th trumpet. At pagkalitaw naman ni Abaddon, pagkatapos niya lumitaw, natapos naman ang unang pagkaaba o first woe. At sumunod naman ang
pagkakaihip ng ika-6 na anghel sa 6th trumpet. Yan ay nasa chapter 9 ng Apokalipsis. Ayan. Kung i-enumerate natin, no? I-enumerate natin yung sequence. Una, 5th trumpet sounded. Number 2, lumitaw si Abaddon. Number 3, natapos ang first woe. Tapos, ang sumunod, 6th trumpet sounded. Yan ang sequence. Ngayon, balikan naman natin yung event kung saan nandun yung dalawang saksi. Kung maaalala niyo yung dalawang saksi, yan. Sa 11:3 yan ng Apokalipsis. Hindi nalalayo yan sa 9 ng Apokalipsis. Tatalon lang tayo ng 11, ha? Basahin natin. 11:3. Vamos leer, Bantan? At may ipagkakaloob ako sa aking dalawang saksi, at sila'y magsisipang hulang 1,260 araw na nararamtan ng magagaspang na kayo. At sa 11:7 ng Apokalipsis, at pagka natapos nila ang kanilang patutuo, ang ahayop na umahon mula sa kalaliman ay babaka sa kanila at pagtatagumpayan sila at sila ay papatayin. Ayan, dito ha. Dito sa chapter 11, makikita natin ang paglitaw ng dalawang saksi. Specifically sa Apokalipsis 11:3. Yan. Sa mga events na ito, alam natin na ito ay sunod-sunod dahil sa palatandaan ng Biblia ng mga trumpets at pagkaaba. Ayan. Dito naman sa 11:7 na Apokalipsis, pansinin natin ha na papatayin yung dalawang saksi nung hayop na umahon mula sa kalaliman. Papatayin yung dalawang saksi. Sino ba itong hayop na ito? Iakyat lang natin yung talata mula sa Apokalipsis 9:11 hanggang Apokalipsis 11:7. Wala nga namang ibang hayop na umahon mula sa kalaliman kundi si Abaddon. Siya lang yun. At alam natin, tandaan natin na itong mga events na ito ay chronological dahil nga may guide tayo ng trumpets at pagkaaba. Therefore, ang pumatay doon sa dalawang saksi ay si Abaddon na siyang hayop na umahon mula sa kalaliman. Ngayon, pagkatapos mapatay ang dalawang saksi, ano ngayon ang sumunod na pangyayari? 11 hanggang 12 ng Apokalipsis 11. Runtan? At pagkatapos ng 3 araw at kalahati, ang hininga ng buhay na mula sa Diyos ay pumasok sa kanila at sila'y nangagsitindig at dinatna ng malaking takot ang mga nakakita sa kanila at narinig nila ang isang malakas na tinig na nagsasabi sa kanila, umakyat kayo rito, at sila'y umakyat sa langit sa isang alapaap at pinagmasdan sila ng kanilang mga kaaway. Ayan. Makikita natin dito na binuhay ng Diyos ang dalawang saksi at pinaakyat sa langit ni rapture yung dalawang saksi. So dito may naganap na rapture. Pagkatapos nito, may mga sumunod ng pangyayari. Basahin natin. Doon lang sa kasunod. Ang binasa natin 11:12. Babasa tayo sa 13 ng Apokalipsis 11. Rantan? At ng oras na yaon ay nagkaroon ng isang malakas na lindol at nagiba ang 10 bahagi ng bayan at may nangamatay sa lindol na 7,000 katao at ang mga iba ay nangatatakot at nangagbibigay ng kalulahatian sa Diyos ng langit. Ayan. Pagkatapos ng rapture ng dalawang saksi, nagkaroon ng isang malakas na lindol. Ano ngayon ang sumunod na pangyayari? Ano ang sumunod na nangyari? Punta tayong 14. Doon pa rin. 11:14 ng Apokalipsis. Rantan? Nakaraan ng 2 pagkaaba. Narito, nagmamadaling dumarating ang 3 pagkaaba. Ayan. Dito sa puntong ito, natapos na ang 2 pagkaaba o second woe. At nagmamadaling dumarating ang third woe. Ano naman sumunod na pangyayari?
tuloy-tuloy pa rin natin sa 15, 11, 15 ng Apokalipsis. Altan? At umihip ang ikapitong anghel at nagkaroon ng malalakas na tinig at nagsasabi, ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo, at siya'y maghahari magpakailan-kailanman. Ayan, ha? Tingnan nyo, ha? Dito, sa Apokalipsis 11:15, umihip ang ikapitong anghel. Ang hinipa ng ikapitong anghel ay yung 7th trumpet o yung huling pakakak. At pansinin natin, ha, na binabanggit dito na ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo. So, balikan natin yung sequence. I-review natin. Yung sequence, una, 5th trumpet sounded. Sumunod, lumitaw si Abaddon. Tapos, natapos ang first woe. Tapos, 6th trumpet sounded. Yan. Ano sumunod? Pinatay ni Abaddon ang 2 saksi. After 3 days, binuhay ng Diyos ang 2 saksi, pinakyat sa langit o ni-rapture. Tapos, natapos ang second woe, nagmamadaling dumarating ang third woe. Tapos, 7 trumpet sounded. Ngayon, ano ba significance ng 7 trumpet o huling pakakak? Anong significance nun? Gis 7 ng Apokalipsis. Vamos leer, Bagtan? Kundi sa mga araw ng tinig ng ikapitong anghel, pagkamalapit na siyang humihip, kung magkagayoy ganap na ang hiwaga ng Diyos, ayon sa mabubuting balita na kanyang isinaysay sa kanyang mga alipin ng mga propeta. Ayan. Tingnan nyo, ha. Dito, sa G7 ng Apokalipsis, mababasa natin na pagkamalapit ng umihip ang ikapitong anghel, kung magkagayoy ganap na ang hiwaga ng Diyos. Ang tanong, ano ba itong hiwaga ng Diyos na ito? Na sinasabi dito na ganap na pagkamalapit ng umihip ang ikapitong anghel. Ano itong hiwaga ng Diyos na ito? Yan yung nasa unang Korinto 15, 51 hanggang 52. Bratan? Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. Sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Ayan. Sinaysay ni Pablo yung hiwaga na magaganap sa Apokalipsis 17. Tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Pagkamalapit na palang tumunog ang 7 trumpet, ganap na ang hiwaga ng Diyos. Magaganap ang rapture. Kaya hindi lang yung 2 saksi ang ni-rapture, kundi pati yung ibang sa Diyos. So, magra-rapture muna bago tumunog ang 7 trumpet. Pagkatapos ng rapture, ano mangyayari? Ibaba lang natin ang talata mula sa Apokalipsis 11:15. Punta tayo ng 18 ng Apokalipsis 11. Bratan? At namagalit ang mga bansa, at dumating ang iyong puot, at ang panahon ng mga patay upang mga hatulan, at ang panahon ng pagbibigay mo ng ganting pala sa iyong mga alipin ng mga propeta, at sa mga banal, at sa mga natatakot sa iyong pangalan, maliliit at malalaki, at upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak ng lupa. Ayan. By this time, nag-rapture na. After pala ng rapture, may dadating. Ano yun? Tulad ng bagit
at nangagalit ang mga bansa at dumating ang iyong puot. Ayon, dumating pala yung puot ng Diyos o galit ng Diyos. Kaya magkaka-rapture muna. Pagkatapos nun, dadating ang galit ng Diyos. So pag dumating ang galit ng Diyos, wala na yung mga sa Diyos. Ililigtas yung mga sa Diyos mula sa galit ng Diyos. Unang Tesalonica 1:10. Bratan? At upang hintayin ang kanyang anak na mula sa langit na kanyang ibinangon sa mga patay, si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. Ayan, tiligtas ni Jesus yung mga sa Diyos mula sa galit ng Diyos na darating. Ngayon, ganito ha, balikan natin yung talatang binanggit natin kanina. Dito sa ikalawang Tesalonica 2:1. Ngayon, aming ipinamamanhik sa inyo mga kapatid tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. Dito ha, may binabanggit si Pablo tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. Tungkol ito sa pagparito ni Kristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. So, binabanggit dito ang rapture. So, bago pala mag-rapture, may reminder si Pablo. Ano yun? Diretso lang natin. 2:2 ng ikalawang Tesalonica. Pagtan, upang huwag kayong madaling makilaw sa inyong pag-iisip at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon. Ayan. Ano? May reminder si Pablo. Ano yung reminder niya? Na huwag madaling makilos ang inyong pag-iisip o mabagabag man sa espiritu o sa salita o sa sulat na para bang nalalapit na ang rapture. Bakit? Dahil meron munang magaganap bago dumating si Kristo at maganap ang ating pagkakatipon sa Kanya. Ano ba itong magaganap na ito? Diretso lang natin sa 3. Ikalawang Tesalonica 2:3. Rantan, huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban ng dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan ng anak ng kapahamakan. ayan, bago pala maganap ang rapture, may magaganap na pagtaliwakas o defection. Maraming babaling sa kasamaan mula sa katotohanan. Ano pa? Mahahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan o son of perdition. At true enough, nagganap nga ito bago nag-rapture. Kung ating babalikan, nahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Kailan siya nahayag? Nahayag siya ng pinatay niya 2 saksi. Nahayag na itong taong ito ay makasalanan nga, meaning before siya nahayag, may image siya na siya ay hindi taong makasalanan. May anyong mabuti itong taong makasalanan na ito, ngunit ang totoo siya ay masama. Kaya tama ang sabi sa ikalawang Tesalonica 2:3, after mahayag ng taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, mangyayari ang rapture. Kaya nang pinatay ni Abaddon na siyang son of perdition ng 2 saksi, after 3 days, naganap ang rapture. Itong si Abaddon, ang son of perdition o ang anak ng kapahamakan o ang Antikristo, at siya din ang hayop na naging siya at wala na. Ang munting sungay, mababasa natin yan sa 17:11 na Apokalipsis. At ang hayop na naging siya at wala na ay siya ring 8, at siya ay sa 7,
at siya'y patungo sa kapahamakan. So, ang magaganap ay mahahayag ang taong makasalanan o anak ng kapahamakan o ang Antikristo. Pagkahayag sa kanya, magaganap ang hiwaga ng Diyos o ang rapture. Pagkatapos, dadating ang galit ng Diyos. Ngayon, ang susunod na tanong, anong gagawin ni Abaddon? At anong kahihinatnan niya? Anong gagawin niya? At ano ang kahihinatnan niya? May mababasa tayo na nagpapatungkol sa munting sungay o si Abaddon. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kanya? 7:8 ng Daniel. Aking pinagdili-dili ang mga sungay, at narito, sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay, isang munti. Nasa harap niya ay 3 sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat. At narito sa sungay na ito ay may mga mata na parang mga mata ng tao, at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. Ayan, ito palang Abaddon na ito ay may isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. Maiengganyo ka pala sa sasabihin ng hayop na ito. Mangdaray ang dila nito. Yan din ang mababasa sa 7:20 ng Daniel. At tungkol sa 10 sungay na nanga sa kanyang ulo, at sa isa na sumibol, at sa harap niya'y nabuwal ang 3 sa makatuwid bagay yaong sungay na may mga mata at bibig na nagsalita ng dakilang mga bagay, na ang anyo ay lalong dakila kaysa sa kanyang mga kasama. Ayan, hindi lang pala ito nagsasalita ng mga dakilang bagay, may anyo pa itong lalong dakila kaysa kanyang mga kasama. At kung ipagpapatuloy lang natin ang talata, Daniel 7:21. Ako'y tumingin, at ang sungay ding yaon ay nakipagdigma sa mga banal at nanaig laban sa kanila. Dito, may banggit na ang sungay, yung munting sungay o si Abaddon, ay nakipagdigma sa mga banal at nanaig laban sa kanila, confirming yung sinabi sa Apokalipsis na pagkakapatay ni Abaddon doon sa 2 saksi. At kung babasahin pa natin sa 7:22 ng Daniel, hanggang isang matanda sa mga araw ay dumating, at ang kahatulan ay ibinigay sa mga banal ng kataas-taasan, at ang panahoy dumating na inari ng mga banal ang kaharian. dito pinapakita naman ang pagdating ng matanda sa mga araw. Wala namang ibang tatanda pa sa mga araw kundi yung lumikha ng mga araw. Ito yung pagbabalik ni Kristo para sa kanyang mga banal. At dito nga sa puntong ito, ni-rapture niya yung 2 saksi at yung iba pa. Ano pa ba ang ibang ginawa nitong si Abaddon, Ano pa ba? 7:25 ng Daniel, Radan. At siya'y magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan, at lilipulin niya mga banal ng kataas-taasan, at kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan, at sila'y magbibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Ayan, mamumusong pala itong hayop na ito at lilipulin ng mga banal ng kataas-taasan at babaguhin ang panahon at kautusan. Pero may katapusan ng lahat ng kasama ni Abaddon o ng Antikristo. Meron yan. At yan ay nasusulat sa 7:26 ng Daniel. Ardan. Ngunit ang kahatawalan ay matatatag, at kanilang aalisin ang kanyang kapangyarihan upang patayin at ibuwal hanggang sa wakas, at ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng buong langit
mabibigay sa bayan ng mga banal ng kataas-taasan. Ang kanyang kaharian ay walang hanggang kaharian at ang lahat ng kapangyarihan ay maglilingkod at tatalima sa kanya. At itong mga gawain na ito ni Abaddon, mababasa din natin sa aklat ng Apokalipsis sa 13:5 hanggang 7. Altan? At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusungan, at binigyan siya ng kapamahalaan upang magpatuloy na 42 buwan, at binuka niya ang kanyang bibig sa mga kapusungan laban sa Diyos upang pusungin ang kanyang pangalan at ang kanyang tabernakulo, gayon din naman ng mga nananahan sa langit, at ipinagkaloob sa kanya na makipagbaka sa mga banal at pagtagumpayan sila, at binigyan siya ng kapamahalaan sa bawat angkan at bayan at wika at bansa. Ayon, na naisin ni Abaddon na mapapalitan si Kristo. Basahin natin sa Daniel 8:9 hanggang 14. Altan? At mula sa isa sa mga yaon ay lumitaw ang isang maliit na sungay, nung dumakilang totoo sa dakong timugan at sa dakong silanganan at sa dakong maluwalhating lupain, at lumaking mainam hanggang sa hukbo sa langit, at ang ilan sa hukbo at sa mga bituin ay iniwaksi sa lupa, at mga niyapakan yaon. Oo, nagmalaki hanggang sa prinsipe ng hukbo, at inalis niya sa kanya ang palaging handog na susunugin, at ang dako ng kanyang santuaryo ay binagsak, at ang hukbo ay nagbigay sa kanya na kasama na palaging handog na susunugin dahil sa pagsalangsang, at kanyang iniwaksi ang katotohanan sa lupa, at gumawa ng kanyang maibigan at kuminhawa. Na magkagayoy narinig ko ang isang banal na nagsalita, at ibang banal ay nagsabi sa isang yaon na nagsalita, hanggang kailan magtatagal ang pangitain tungkol sa palaging handog na susunugin at ang pagsalangsang na sumisira, upang magbigay ng santuaryo at ng hukbo upang mayapakan ang paa. At sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, kung magkagayoy malilinis ang santuaryo. Ayan. Dito, makikita natin na inalis ni Abaddon ang palaging handog na susunugin, at ang dako ng kanyang sanktuaryo ay binagsak. Ano ba itong handog na susunugin na inalis at kinuha ni Abaddon? Unang Pedro 2:5. Altan? Kayo rin naman na gaya ng mga batong buhay ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu, upang maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu, na nangakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Ito pala yung mga handog o hain na ukol sa Espiritu na inalis ni Abaddon. Ano ba ito mga hain na ukol sa Espiritu? Ano ba ito? Sa Hebreo 13:15. Altan? Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos, sa makatuwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Ayon. Yung palang mga hain na ito ay hain ng pagpupuri sa Diyos. Ang gusto ni Abaddon, alisin ito. Hindi na Diyos ang pupurihin, kundi siya na. Siya na. Basahin pa natin, ha? Ang mga gagawin ni Abaddon. Daniel 8:16 hanggang 19. Altan? At narinig ko ang isang tinig. At narinig ko ang tinig ng isang tao sa pagitan ng mga pangpang ng ulay, na tumatawag at nagsasabi, Gabriel, ipaaninaw mo sa taong ito ang pangitain. Sa gayoy lumapit siya sa kinatatayuan ko,
At nang siya'y lumapit, ako'y natakot at napasubasob. Ngunit sinabi niya sa akin, talastasin mo o anak ng tao, sapagkat ang pangitain ay ukol sa panahon ng kawakasan. Samantalang siya nga'y nagsasalita sa akin, ako'y nagupiling sa isang mahimbing na pagkakatulog na padapa. Ngunit hinipo niya ako at itinayo ako, at kanyang sinabi, narito aking ipaaninaw sa iyo kung ano mangyayari sa huling panahon ng pagkagalit, sapagkat ukol sa tagdang panahon ng kawakasan. Ayan, may ipapaaninaw ang Diyos kay Daniel sa pamamagitan ni Gabriel, isang pangitain na ukol sa panahon ng kawakasan, ang mangyayari sa huling panahon ng pagkagalit, sa takdang panahon ng kawakasan. Ano ba ito? 22-25 ng Daniel 8, Martan? At tungkol sa nabali sa dakong tinayuan ng apat, ay apat na kaharian na magsisibangon mula sa bansa, ngunit hindi sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. At sa huling panahon ng kanilang kaharian, pagka ang mananalang ay nagsidating sa kapuspusan, isang hari ay babangon na may mabagsik na pagmumukha at nakaunawa ng malabong salita, at ang kanyang kapangyarihan ay magiging dakila, ngunit hindi sa pamamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan, at siya'y lilipol na kamangha-mangha at giginhawa, at gagawa ng kanyang maibigan, at kanyang lilipuli ng mga may makapangyarihan at ang banal na bayan, at sa kanyang paraan ay kanyang palulusugin ng pagdaraya sa kanyang kamay, at siya'y magmamalaki ng kanyang loob, at sa kanilang ikatitiwasay ay papatay ng marami. Siya'y tatayo rin laban sa prinsipe ng mga prinsipe, ngunit siya'y mabubuwal, hindi ng kamay. Ayan, dito dinitalye ang mga gawain nitong Abaddon o Antikristo. Ano yon? Nakakaunawa siya ng malabong salita. Ang kanyang kapangyarihan ay magiging dakila. Siya ililipol ng kamangha-mangha, gagawa ng kanyang kaibigan, dilipuli ng makapangyarihan at ang banal na bayan, palulusugin ng pagdaraya sa kanyang kamay, magmamalaki ng kanyang loob, papatay siya ng marami, tatayo siya laban sa prinsipe ng mga prinsipe. Pero eventually, ang kahihinatnan ni Abaddon ay kapahamakan. 17, 12 hanggang 13 ng Apokalipsis. Bratan? At ang 10 sungay na iyong nakita ay 10 hari na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian. Dapat natapwat magsisitanggap sila ng kapamahalaang paghahari na 1 oras na kasama ang hayop. Ang mga ito ay may isang kaisipan at ibinibigay nila ang kanilang kapangyarihan at kapamahalaan sa hayop. Dito mababasa natin na pinamumunuan ni Abaddon ng 10 sungay o ang 10 hari, at sila ay may isang kaisipan at under sila ng power ng hayop. Ano ngayon ang susunod na mangyayari, Apokalipsis 16:13 hanggang 16. Bratan? At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon, at sa bibig ng hayop, at sa bibig ng bulaang propeta, at ang 3 espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palangka, sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda, na pinaparoon nila ang mga hari sa buong sanglibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Narito, ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit na baka siya'y lumakad na hubad at makita nila ang kanilang kahihiyan. At tinipon sila sa dako na sa Ebreo ay tinatawag na Armageddon. Ayan. Sa pagbabalik ni Kristo, may pagbabakang mangyayari. Ang puwersa ng kasamaan. Ano ito? Ang dragon, ang hayop, ang bulaang propeta, laban kay Kristo sa dako ng Armageddon. Ano magiging resulta nito? 17:14 ng Apokalipsis. Radam? Makikipagbaka mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari at ng mga kasama niya ng mga tinawag at mga pili at mga tapat ay nanaig din. Ayon, sila'y dadaigin ng kordero at dadaigin din sila ng mga kasama ni Kristo. Kaya madadaig si Abaddon at ang kanyang mga kasama sa pagbabalik ni Kristo sa dako ng Armageddon. Pagkatapos madaig sila Abaddon, ano mangyayari? 19 hanggang 21 ng Apokalipsis. Bratan? At nakita ko ang hayop at ang mga hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo na nagkakatipon upang makipagbaka laban doon sa nakasakay sa kabayo at laban sa kanyang hukbo, at sinunggaban ng hayop at kasama niya ang bulaang propeta na gumawa ng mga tanda sa harapan nito na siyang ipinangdaya sa mga nagsitanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito ay inihagis na buhay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asupre, at ang mga iba ay pinatay sa tabak na lumalabas sa bibig niya ang nakasakay sa kabayo, at ang lahat ng mga ibon ay nangabusog na mga laman nila. Ayan. Dito, mababasa natin na ang hayop na si Abaddon at ang bulaang propeta ay sinunggaban at inihagis na buhay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asupre, at ang mga iba ay pinatay naman sa tabak na lumalabas sa bibig niya ang nakasakay sa kabayo ng si Kristo. Ngayon, ang tanong, ano ba ang kaibahan ng hayop na si Abaddon doon sa bulaang propeta na hayop din? Ano ba ang kaibahan ng dalawa? Ang hayop na si Abaddon ay ang hayop na nanggaling sa dagat. Basahin natin 13:1 ng Apokalipsis. At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat, at nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo, at sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema, at sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. Ayan, mababasa natin dyan ang pinanggalingan ni Abaddon. Nanggaling si Abaddon doon sa hayop na umahon sa dagat. Ang bulaang propeta naman ay ang hayop na umahon sa lupa. Galing naman sa lupa itong hayop na ito, bulaang propeta. 13:11 hanggang 12 na Apokalipsis. Bradan? At nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa, at may 2 sungay na katulad ng sa isang kordero, at siya'y nagsasalitang gaya ng dragon, at kanyang isinasagawa ang buong kapamahalaan ng unang hayop sa kanyang paningin, at pinasasamba niya ang lupa at ang nanahan dito sa unang hayop na gumaling ang sugat na ikamamatay. And dito mababasa naman natin ang purpose ng bulaang propeta, ang isagawa ang buong kapamahalaan ng unang hayop na si Abaddon sa kanyang paningin, at pinasasamba niya ang lupa kay Abaddon. Ang susunod na tanong,
Ano naman ang kaibahan ni Abaddon o yung Antikristo doon sa dragon? Ano ang kaibahan nilang dalawa? Nilalarawan yan sa Biblia symbolically. Ito symbolically sa Ezekiel 28:2 hanggang 10. Prantan? Anak ng tao, sabihin mo sa prinsipe sa Tiro, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, sapagkat ang iyong puso ay nagmataas at iyong sinabi, ako'y Diyos, ako'y nauupo sa upuan ng Diyos sa gitna ng mga dagat. Gayunman, ikaw ay tao at hindi Diyos, bagaman iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Diyos. Narito, ikaw ay lalong marunong kay Daniel, walang lihim na malilihim sa iyo. Sa pamamagitan ng iyong karunungan at ng iyong unawa, nagkaroon ka ng mga kayamanan at nagkaroon ka ng ginto at pilak sa iyong mga ingatang yaman. Sa pamamagitan ng iyong dakilang karunungan at ng iyong pangangalakal ay napalago mo ang iyong mga kayamanan. At ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kayamanan. Kaya ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, sapagkat iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Diyos, kaya't narito, ako'y magdadala ng mga taga-ibang lupa sa iyo, nakakilakilabot sa mga bansa, at kanilang bubunutin ang kanilang mga tabak laban sa kagandahan ng iyong karunungan, at kanilang dudumhan ng iyong kaningningan. Kanilang ibababa ka sa hukay, at ikaw ay mamamatay ng kamatayan niyaong nangapatay sa kalagitnaan ng mga dagat. Sabihin mo pa kaya sa harap niya na pumapatay sa iyo, ako'y Diyos? Ngunit ikaw ay tao at hindi Diyos. Sa kamay niya na sumusugat sa iyo, ikaw ay mamamatay ng pagkamatay ng mga hindi tuli sa pamamagitan ng kamay ng mga taga-ibang lupa, sapagkat ako ang nagsalita, sabi ng Panginoong Diyos. Ayan, dito inilarawan Antikristo o si Abaddon na prinsipe sa Tiro. Ayan, inilarawan din symbolically ang dragon o si Satanas sa kasunod lang na talata. Ezekiel 28:12 hanggang 19. Prantan? Anak ng tao, panagpuyan mo ang hari sa Tiro at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, iyong tinatataka ng kabuuan na puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Ikaw ay nasa Eden, na halaman na ng Diyos. Lahat na mahalagang bato ay iyong kasuotan. Ang sardio, ang topasyo at ang diamante, ang berilo, ang onyx at ang haspe, ang safiro, ang esmeralda at ang karbungko at ang ginto. Ang pagkayari ng iyong pandireta at iyong mga plauta ay napasa iyo. Sa kaarawan na ikaw ay lalanginay nangahanda, ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita na anapat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa kaangkalikuan ay nasumpungan sa iyo. Dahil sa karamihan ng iyong kalakal ay kanilang pinuno ang gitna mo ng pangdadahas at ikaw ay nagkasala. Kaya't inihagis kitang parang dumi mula sa bundok ng Diyos at ipinahamak kita. O tumatakip na kerubin mula sa gitna ng mga batong mahalaga, ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking inihagis ka sa lupa.
Aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka sa pamamagitan ng karamihan ng iyong mga kasamaan sa kalikuan ng iyong pangangalakal, iyong nilapastangan ng iyong mga sangtuaryo. Kaya't ako'y naglabas ng apoy sa gitna mo. Sinupo ka at pinapaging abo ka sa ibabaw ng lupa sa paningin ng lahat ng nanonood sa iyo. Silang lahat na nangkakilala sa iyo sa gitna ng mga bayan, mga titigilan dahil sa iyo. Ikaw ay naging kakilakilabot at ikaw ay hindi na mabubuhay pa. Ayan. Dito naman, inilalarawan naman ng dragon o ang matandang ahas o si Satanas na hari sa Tiro. Yan nga lang, ang kaibahan nitong tatlong ito. Mauuna lang mapunta sa dagat-dagatang apoy si Abaddon at ang bulaang propeta. 19:20 ng Apokalipsis. At sinunggaba ng hayop at kasama niya ang bulaang propeta na gumawa ng mga tanda sa harapan nito na siyang ipinandaya sa mga nagsitanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito ay inihagis na buhay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asupre. At di maglalaon ay isusunod naman ang Diablo. 20:1-3 ng Apokalipsis. At nakita kong isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay at sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas at ginapos na 1,000 taon at siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan at tinataka nito sa ibabaw niya upang huwag na magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangan siyang pawalang kaunting panahon. Kaya, ayan, makikita natin na kung ang kabutihan may Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, ang kasamaan naman may Diablo, Abaddon o Antikristo at bulaang propeta.